Mayong gabi kanatong tanan. Niaan punta sa atong Wednesday exhortation prayer meeting para sa mga taga Surigao Community Bible Church. Kumusta na at atong mga kaubanan? Nabisan kong napa ng pandemic. Naibalo ko nga ang Diyos nagapadayon in control sa tanan sitwasyon. Og ang mensahe nato karon may tungod kini sa quiet time. Kini makita nato sa kani ang title ni kining itawag nato pangutana. Are you consistent to your quiet time? Og makita kini sa Mark chapter 1 verse 35. Kanagaingon og uban usab sa Luke chapter 5 verse 16 sa NIV. Kung sa may makita nato. Ningon din sa Mark chapter 1 verse 35 NIV. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, si Ginoong Hesus, mao na itong model kining quiet time. Ang iya schedule is early in the morning. O kung sa pa, kining sa Luke chapter 5 verse 16 sa NIV, kini nagaingon, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Kita mo? Mao kining gihimo na ng Diyos, gihimo na ni Ginoong Hesus ang quiet time sa iyang kinabuhi. Og kung sa may meaning nining quiet time. So, ang pangutana rin, what is quiet time? Accordingly, sumala sa mga Bible commentators, quiet time is a time set aside in a certain place where a person can get away, be alone, and draw near to the Lord. It involves a period of concentrated, uninterrupted fellowship with God in a place often designated beforehand. Kita mo? Usa kini nga time, takta, na diin i-aside nimo para sa simba sa Dios sa imong kaugalingon nga walay makaistorbo, uninterrupted ang imong fellowship diya sa Ginoo. Kunya, sumala pa, it is also stated as heart-to-heart time. Inumdum ka naman yun nga doon ay mga pagbingkil sa ato mga silingan na ay mukambag nga mag-heart-to-heart ra ka mo aron masulbad ang problema. Mao gyapon kini. Heart-to-heart time or one-on-one time with our God. This is a regular individual session of Christian spiritual activities like prayer, private meditation, contemplation, worship of God, or study of the Bible, or mixed in one. The term quiet time or sacred time is used by the 20th century Protestants, mostly evangelical Christians like us. It is called personal Bible study or personal devotions.
Si Rick Warren, ang author sa The Purpose-Driven Life or The Purpose-Driven Church, nagaingon din points out that it has also been called a morning watch and appointment with God. Kung kini morning watch, nagpasabot nga buntag yun. Sa inyo, pakig-apply nini sa inyo kinabuhi. Kung sa bagay orasa, kasagaran himo ninyo kining quiet time. Si Ginoong Isus, gigamit niya sini every morning, early in the morning, sa usa ka lugar nga ningaw. Kay murag dunay kahapsay ang imong pakigsulti sa Dios kung walay mga interruptions. Walay mga daghan nga kasamo in a solitary place. Mao na nga matagamtam gyud nimo nga naa ang Dios sa imong kinabuhi ug ikaw nagasulti kaniya. Unya mangutana kina. Nganong kinahanglan maging kining consistent quiet time? Why do we have a consistent quiet time? Sumala sa mga Bible commentators, sila nagaingon, first, we seek the Lord's presence in undistracted fellowship simply because He has called us into His friendship. The cry of the regenerate heart is to know God and they enjoy with Him forever. So, fellowship with God strengthens us. You know ba? Because we draw strength from Him. Ano importante ang fellowship sa Ginoo? Nakahatag natong kalig-on tungod ka ang Diyos is symbol of our strength, and it is from Him that we draw this strength. Secondly, the Lord uses consistent quiet times to transform us into His likeness. Sa paano nga mapagi? Through what? Through the Word. Tungod sa iyang pulong. O kini makita sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kung sa may giyon din kung doon ay inyong mga Biblia, pwede ka mo basa o ban kanako. Ingon din sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Unya, kining pulong sa Dios, duha kini nga power ang makita nato. Kining gitawag og transforming power of the Word and the cleansing power of the Word. Kung ato paklion ang atong balaang kasulatan sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4, dingon din His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Mao na ang transforming power of the world. So,
Adisirta padayon, no? Pagampo kita. Ang balaan ng mga Diyos, Lord God, salamat ining kagabion. Kami nahipuntirya na sa imong pulong. Padayon, Lord, pag pabuka sa akong mga mata o sa among mga kasing-kasing. Nga magamit namo, Lord, kung unsa ipasabot sa imong pulong. Ilabi na kining focus namo about quiet time. Tabangin kami, Lord, nga ikaw gid Diyos ang kanunay mag-protektar ka namo bisan na ining pandemic karon ug padayon na kami mutubo diya sa imong pulong. Kini tanan ang pagampo diya kanimo gipangayo namo pinay kang Kristo Jesus ang Ginoo manuluwas. Amen. So tinod na transforming power ang pulong sa Dios. Ug na isa cleansing power ang pulong sa Dios. Unsa man kini? Kung tanaw ta sa John chapter 15 verse 3, klaro diha. Ningon dinhi, you are already clean because of word I have spoken to you. So, klaro nang promesa sa Dios. Saad sa Dios. Nga kita limpyo na tungod kay kita nagabaton sa imong pulong na iyang ipanulti. Mao na cleansing power sa Ginoo. Mao na ang iyang pulong. Unsa pa man? Mentoring. The Lord uses consistent quiet times to transform us into His likeness through mentoring. Kining pagtudlo kanato unsay maayo, unsay dawtan, unsay ato buhaton nga ma-please ang Ginoo sa atong binuhatan. Kunain ninyo padayon nato pagbasa kining sa Ephesians chapter 4 verses 12 to 13. Unsa man dinhi? Kini na gingon sa verse 12, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up. Oh. Unya sa 13, ingon dinhi, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So ang Diyos naghatag natog leeway nga mo-mature kita aron angayan kita nga mo-serve kaniya in the full measure of the fullness of Christ. Mao nay mentoring. Unya, unsa pa? As we spend contemplating with Him. Kung basahon nato sa Psalm chapter 17 verse 15, nakaingon din and I in righteousness I will see your face, and when I awake I will be satisfied with seeing your likeness. Kalami ni promisa mga saad sa Ginoo, angay nato hinumduman kini. Unsa pa? Sa ikatulo, thirdly, drawing aside regularly to be with the Lord as a privilege to give the following: devotion to God, direction from God, enjoy God in His presence, and opportunity to grow in our spiritual values. These are 4 privileges kung mo apply, mo gamit kita kining quiet time sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Una yung primero, it is a privilege to give devotion to God. Makita kini nato sa ato
kasulatan, balang kasulatan sa John chapter 4 verse 23. Unsa may giingon din Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. See? Ang devotion nato sa Ginoo dili kalimtan. It is our privilege. Kay samtang nagahimo tag quiet time, samtang nag-connect kita sa intimate relationship sa Ginoo, kita mamahimog true worshipers, dili lamang sa unsa, kundi sa espiritu o sa kamatuoran. Mao na giingon, spirit and in truth. Nga mao ray gipangita sa atong makagagahom nga Dios. Kini nga klase nga mga worshipers ang may gipangita niya. Mao kini ang devotion to God. Usa ka another privilege, kaduha kining direction from God. Dunay direksyon gikan sa Ginoo. Og makita nato kini sa Psalm chapter 25 verses 4 to 5. Unsa may giingon dinhi? Giingon dinhi sa Psalms verse 4. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. So 5, guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. So, ang Diyos maghahatag katong direksyon kung kita mag-aampo kaniya. Siya mag-guide ka nato sa pagpangita og kamatuoran o pagtudlo ka nato para sa unsa ang mga makita nato sa kayuhan sa Dios o ang paglaom nga matagamtam nato. May tungod mo. Direction from God. Sa ikatulo nga privilege para sa mga Kristohanon sama kanato is enjoying God in His presence. Makita gahapon nato sa Salmo Kapitulo 16, tudling 11. Unsa may giingon dinhi? Ingon dinhi, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Ay, kalami. Kanindot sa pulong sa Diyos. Kanindot sa paghatag nato ga privilege nga makita ang presensya sa Diyos sa atong kinabuhi. O nga kaupat nga privilege nga ato matagamtam kung padayon tang atong quiet time is an opportunity to grow in our spiritual values. Makita sa nato ni kini sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Nangayon din and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit.
daghang opportunity nga mutubo kita dili lamang sa iyang pulong kundi mutubo kita pinaagi sa mga spiritual values nga naa sa pulong ni Alod. Kanindot mao ning mapribilehiyo nga makita nato sa maong quiet times kung ato kini paghimuon nga sakto. Mao na nga sige naman siguro kamo nakabati ini. Sige na mo nakabasa unsa ang prayer kining dinhi ipakita nato at template for prayer. Kung sa yung kasagaran nga paghimuon kung mag-pray kita, gitawag kini the Acts model. O kung sa maning Acts A. Letter A here represents adoration. Sa imong pagkampo, igsuon, kung sa maning adoration, kining telling God how great He is and why He is great. Ngano unsa mga angay i-praise sa ato Ginoo. Sama sa merciful ang iyang kaayo kanato, kind, iyang healing, provision, katag sa pagkaon. Mao nagitawag merciful, kind, and so on. And how much we love Him for it. Kung ikaw ba makadawat gikan sa grasya, dili ba mo tumong mutubo usab ang gugma ya sa atong Ginoong Hesus? Siyempre, tinuod na. Maka, kung mahimo nga, kung naa siya sa itong atubangan, mahinangupta, pag-hug ka niya, pag-embrace ka niya, tungod sa iyang ginahimo kanato. Adoration. Mao nang primero. Kanya ang letter C here represents confession. This is acknowledging to God any known sin that is displeasing to Him so that we can come to Him unhindered, completely surrendered, and cleansed. So, apil na sa pagampo. Imo gayod dawaton na ikaw nakasala, hilabi nila mga masala nga dili maayo para kaniya. Kung sala man ang gamay o dako, kinahanglan i-confessal nimo na sa Ginoo aron mulugwa ka ang imong pag-ampo nga unhindered, dili ka pugnan, o completely surrendered and cleansed to Him. Mao nang confession. May kaduha. So may katulo. May katulo kining thanksgiving, pagpasalamat. We should be thanking God for His grace and forgiveness in our lives, and thanking Him for all the things He's done for us and has given to us. Angay kayo kaya magpasalamat. Dili kung pareha itong istorya nga ipanaog ng Diyos ang iyang mga angheles. Wala pangolekta dito ng mga thanks, mga pasalamat o mga prayer concerns. Kung sa'yo na itabo pagbalik,
napuyo, kabakat ang mga prayer concerns. Pero ang pasalamat, usara kabakat. Orag, alisod paminaw. Gani, kining mga batang gagmay, nga tagaan na itong kindi. Unya, pagdawat niya, ingnon man nato. Di ka magpasalamat. Ana na, makabaton ang thanksgiving attitude gikan pa sa mga bata. Kung tagaan mo, bisag kung sa kagamay, kinahanglan mo isip, salamat, thank you. Maoras kini gabuhaton nato sa atong pagampo. Para salamatan nato ang Dios sa iyang grasya nga gihatag kanato og ang forgiveness, pagpasaylo kanato sa mga sala nga nabuhat nato o uban pa. Mao nang thanksgiving. Sa may kapat, ang is may gitawag og supplication. Dinhi nato ibungat kung unsa ang atong mga pag-ampo na gikinahanglan na tubagon sa Dios. Asking God for things that we want or we need. Asking God for things that we need. Kung pwede, dili lang mga wants ang atong priority sa pag-ampo. Kundi ang atong gikinahanglan. Mao na tungod sa pandemic karon, ang uban wa na makatrabaho sa may gikinahanglan nila. Pagkaon, pag-sustain sa lamisa sa mga pamilya na naggutom. Mao ning supplication ato ni hatagag kabugaton nga mangayo ta sa Dios ang gikinahanglan nato. Kung gusto kag peace, gusto kag healing, gusto kag panag-uli sa nagkabingkil nga mga attitudes, gikinahanglan nato kini. Buhata kini because we need to ask God for these things. Unya, ang pangutana, how do we do it? Saan nato pag palakad dining quiet time nato sa atong kinabuhi? Doon ay template din nga gisuggest sa mga Bible commentators for a quiet time. Template kini kung usa pa kini ka doktor, usa ka kay prescription receipt. Kung di ka mo tuman nara sa imo. Pero mao ning giresita para kanato nga mahimo nga luktay ang atong quiet time. Sa primero, ang primero nato, just like in a prayer, talk to God. Pakigsulti sa Ginoo, igsoon. Pakigsulti siya. Unsa may naa sa imong pagsulti primero. Ana diha mo lugwa ang template sa prayer, adoration. Sama sa giingon ko kaniya, mao ning ehemplo, example. Ang adoration mo ingon ka sa imong pagkampo, Lord, I praise you for what you have done in my life.
because of your mercy. Moisgot ka din ng some quality or attributes to God. Daghan kayo ang mahi-address na to sa Ginoo. Gracious nga Ginoo, Diyos nga motubag sa imong mga pag-ampo. Diyos nga provide sa mga pagkaon. Diyos nga maluluyon. Diyos nga matinabangon. Daghan. Mao ni adoration sa imong sulti sa Ginoo. Unya ikaduha, ani na mulugwa nimo ang confession. Pwede hatagan nimo circumstance. Lord God, forgive me for unsa man some sin or shortcomings. Yeah. Lord God, pasaylo ako nga naputol ang akong pag-ampo kanimo. Lord God, pasaylo ako sa mga sala nga nabuhat ko kanimo. Kinahanglan nga hatag nimo kuno sa specific nga sala nga nabuhat nimo. Dili kun mingon ko na sala sa mga sala. Sala sa pagmamalikas, sala sa hatag kagulanan sa mga balita nga false, mga fake news, sala nga nakalaparo ka sa usa ka igsuon, sala nga mabugat like murder, sala nga naghatag kag kadaot sa matag usa ka tawo nimo. Mao nang confession. Sama itong nahitabo sa flight attendant. Tako itong nasala. Na naigibutang sa iyang minunom. Usa ka powdered form. Drug sa gihapon. Mao na, isulti ni mo ka na. Ug ang Diyos maminaw kanimo. Mao na, talk to God. Kung sa may sunod, then listen to God. Pamati sa Ginoo. Pinagi sa iyang tulong. Pwede ka mangita ng mga passages sa Bible na dunay kalambigitan sa imo mga pangayo. Anong nagkampo ba? Prayerfully read the passage. Kunya pangutan, what does it say? Kung saan kining buti pasabot niya. Kunya prayerfully reflect on its meaning. What does it mean? Kung sa may buok ipasabot niya ni. May itong mga Bibles nga doon ay mga footnotes sa ubos. Kay sa passage, doon ay explanation sa ubos. At least mag-guide ka, makasabot ka, mao din na. So, mangita kag meaning, unsa man, what does it mean? Unya kining prayerfully apply it to life. Yung pag-ampo nimo nga ma-apply na nimo sa imong kinabuhi. Unsa may kung unsa bot pasabot sa imong kinabuhi. What does it mean for me? Para sa imo. Para kanako. Para sa imo.
Mao na ang imong pagampo under sa quiet time. Kunya, balik na sa talk to God. Pakigsulti na po sa Ginoo. Kung sa may magsulti sa Ginoo, karong panahon na. Mao na kining thanksgiving. Magpasalamat na ka. Mao na ni ang T sa Acts na model. Lord, I thank you for unsa man. State some specific blessings. Klaro sab kayo. Specific blessings. Kung sa inadawat nimo nga kayuan sa Dios, mao ka na isulti. Kung moingon ka nga Lord, wa ko magdahom. Kadtong nakautang kanako. Niadto sa panimalay, naghatag sa iyang utang nga hapit na 3 ka tuig ang nalimtan. Lord, salamat nga kadtong nagpasipaya kanako, nagsulti og mga dautan nga mga pulong diya kanako, nangayog sorry sa pag instant na pagkita namo diha sa tiyanggihan. Mao nang imo mga pasalamat. Lord, salamat nga bisan ang nabalitaan namo nga naay COVID-19 nga virus, pipila ka dupa gikan sa among tindugan, wala makaatake kining COVID-19 virus. Angit ang magpasalamat. Gani, angit ang magpasalamat karon mga panahon na nga wala ta maapil sa mga COVID-19 nga mga pasyente. Angay ta magpasalamat sa tanan butang nga gihatag ng Dios kanato. Mao ni mo pagkigsulti sa Ginoo. Unya unsa pa ang katapusan? Kining supplication. Ang imong mga pangayoon diya sa Ginoo. Lord, I ask you for healing. That is, those are requests for yourself and others. Na hinumdum nato katong healing from a distance. Bisan kundili deliver ang maong tao, ang maong servant apan giayo sa Ginoo. Mao say ni mabuhat nimo. Kung imo kauban nagkinahanglan, nagpa-pray kanimo nga malayo siya sa mga aksidente, then we pray. Mao ni supplication sa Ginoo. Lord God, ang among pagampo ay ikaw padayon paghatag kanamo sa mayong panglawas kadasig kusog ko. Lord God, among pagampo ay ikaw magapanalipod kanamo batok sa mga balhibong kamot. Lord, ang among pagampo, ang akong pagampo nga proteksyonan nimo kami batok maning new corona virus sa palibot. Mao ning supplication nato. O ang Dios mahimuot nga mamati sa atong mga pagampo. Mao kini ang naisulod sa template sa usa ka quiet time.
O kung sa may leksyon nga mabato na nato niya. The lesson is, if Jesus needed his time apart from with the Father, it would seem logical to assume we need it just as much, if not more. Amen? Tinud. Kaya kung si Ginoong Hesus nagabuhat kini, nga mosayo siya sa buntag pagmata. Mukadto sa lugar nga kalinaw, solitary place, o didto magampo. Bisan na sa liyok, gibasa nato, nga bisan so kabisi niya, kadaghang mga iyang giatiman. Pero mulugwa gid siya. Muhatag siya kahigayunan nga muampo siya sa usa ka lugar nga mingaw, way makaistorbo kaniya, og didto siya magampo. Makabuhat ba kita nini, mga igsoon? Mao na kung gibuhat kini ni Ginoong Hesus, then mas labaw pa nga buhato nato kini kung mahimo dugang papagabuhat aron masinati nato kung unsa ang kaayo sa Dios sa aton kinabuhi. Ato kinihinungdan, ato kinidumdumon, mga kaigsunan. At taga natong lugar kining ato quiet time aron mamahimo na kita makabaton sa usa ka genuine og tinuod na worshiper diya sa Ginoo. Og maura kini. Salamat. Thank you, and to God be all the glory. Pwede ta magampo? Ang bala na mga Diyos, Lord God, salamat paggamit ng virtual platform ng exhortation prayer meeting sa mga kongregasyon sa Surigao Community Bible Church. Padayon paghikap ang imong mga katawhan. Padayon paghikap ang imong mga igsuon. Padayon paghikap nga ma-develop namo kini Lord kining quiet time sa among kinabuhi. Nga ma-develop namo ang commitment nga ikaw gayud ug wa nay lain ay among pagasimbahon sa among mga kinabuhi. Sa kalisod karon nga among natagamtam ang among pag-ampo nga ikaw magahikap sa mga kinabuhi sa imong mga katawhan, uban sa mga responders o uban sa mga frontliners, nga maghinulsol sila, Lord, sa ilang mga sala nga nabuhat. Mo turn away from their wicked and corrupt ways aron mapasaylo nimo kami sa among mga kasalanan o makuha na, mapungkag na, mapapas na kining COVID-19 pandemic sa among lugar, Lord. Tabangi kami, Lord. O padayon kami nga ikaw gyud Dios in control sa tanang sitwasyon. Bisan kon asa kami, Lord. Ang pagpanalipod ug proteksyon ihatag nimo sa imong makanakan, Lord. Kining tanan namong pagampo niya kanimo gipangayo namo pinay kang Kristo Jesus ang Ginoo manaluwas o sa balang Espiritu. Amen. Mayong gabi. Og God bless us all.